Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland na muli ay binibigyan ng rabay ng pagkakataon na makapangaral ng kanyang salita. Kaya sana tayo po ay nakahanda na dahil katulad nga ng ating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. At tatalasasin po natin ang aral ng rabay. Maaaring narinig nyo na yung kwento. Pero ang kahilingan ng rabay, maunawaan natin lalo. Maibuhay natin dahil kung minsan ito ay nakakalimutan natin. Kaya ang rabay po ay muling magpapaalala sa kanyang mga salita na tayo sana ay maging tagapakinig. At tagapagpaganap. Dahil sabi nga ng ating mga apostol, mas mainam ang tagapagpaganap kaysa yun lang tagapagpakinig. Kaya ang aral po ng rabay na ibinigay sa atin kung kayo po ay humihingi ng tinatawag na title ng ating aral, ang kwento po ng ang batas na may pangako. Sa English, the commandment with a promise. Sa lahat ng mga utos ng Ama, alin ba dito yung tinatawag nating may pangako? Dahil kung tayo na po ay nagbabasa na ng Biblia, malalaman natin na sa mga kautusan ng Ama, isa rito ang may kalakip na pangako. At ito yung tatalasasin natin. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, siguro nahulaan ninyo kung sa lahat ng mga utos ng Ama, alin dito yung may pangako. Tama po kayo. Ito po yung panglimang kautusan. At ito ay narinig natin kanina, na ang panglimang kautusan ay sinalitaan ng Ama mismo at sinulat ng kanyang mga daliri ayon sa kwento. At ayon sa mga salita, ito yung unang kautusan na may pangako. Kaya ito po ay simulan nating basahin at talasasin dito sa aklat ng, tama po kayo, sa aklat ng kautusan. Ito po ay sa Exodus chapter 20 verse 12. Ito po ang sinabi niya, ang tatalasasin natin kung ano yung kautusan at kung ano yung pangako. Ito po yung kanyang kautusan sa verse 12. Exodus chapter 20 page 99, sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang, yun po yung batas. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina. At yung pangako, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa at sinong nagbibigay na ibinibigay sa iyo ni Amang Yahweh mong Elohim. Yun po yung pangako. At tatalasasin natin yung katuturan ng sinasabing kautusan. Yung kung paano natin igagalang ang ating mga ama at ina para kamtin natin yung pangako. Dahil baka ang alam natin na matatanggap ng sino man ang pangako na upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Baka nakalimutan natin na ang pangakong ito ay para kanino lamang? Sa mga putupad sa kautusan na igagalang nila ang kanilang mga magulang. Ito ang kanilang ama at ito yung kanilang ina. Alam po ninyo, kung kayo pa po ay may magulang, ito po ay pagkakataon nyo na para maipakita sa ating mga magulang kung paano nyo sila igagalang at mamahalin ayon sa kautusan ng ating rabay at kautusan ng ating Ama. Dahil kung hindi pa po natin nararanasan yung ganitong mga pagtatangi sa ating mga magulang na mula sa ating mga anak, abay mga kapatid ko, medyo nahuhuli na kayo sa balita. Pero sabi nga sa katawagan, huli man daw at magaling, naihahabol din. Mas mabuti na daw po yung medyo nahuli kaysa kahit minsan hindi natin naranasan. Now, tatalasasin natin na ang pagsunod sa mga magulang ay may kaakibat na pangako. Pupuntahan lang po natin yung isang kwento nung panahon ng mga Israelita
At ito po ay mababasa natin dito po sa aklat ni Jeremiah o Jeremias. Ito po ay isang kwento ng mga anak na hindi nakalimutan ang utos ng kanilang magulang sa laman. At ito ay tanda ng kanilang paggalang. Ano po? Dito po sa Jeremiah, maaaring nabasa nyo na ito pero hindi nyo binagyang diin. Dahil ito'y maaaring bago sa inyong mga pandinig. Ano po? Jeremiah chapter 35, ganito yung kwento. Ang kwento rito ay kwento ng mga anak na nagpatuloy na gawin ang ibinilin sa kanila ng kanilang magulang. At ito ay may kaakibat na pagpapala mula kay Amang Yahweh noong panahon na naghanap si Amang Yahweh kung sino yung marunong sumunod sa kanyang kautusan. Ito yung kwento dito sa aklat ni Jeremias o Yermiyahu o Yermiya, Jeremiah chapter 35. Simulan po natin dito sa verse 14. Ito yung kwento. Ang mga salita ni Yonadab na anak ni Rekab na kanyang iniutos sa kanyang mga anak. Now, ang ama ay si Rekab. Ang anak ay si Yonadab. At ito daw yung utos ni Rekab sa kanya bilang isang tunay na anak. Sabi niya, huwag magsiinom ng alak, ay nangatupad. At hanggang sa araw na ito ay hindi sila nagsisiinom. Bakit? Sapagkat kanilang tinalima ang tinig ng kanilang magulang. Yun yung kwento. Now, ito ay sinalita ni Jeremiah upang bigyang diin kung paano ang salita ng isang magulang ay magkaroon ng pagpapala. Dahil ang turing din ni Amang Yahweh sa atin ay mga anak. At si Amang Yahweh dapat ang maging turing din natin ay isang magulang. Nakuha po natin yung kwento. Dito sa kwento ay ipinapaunawa ni Amang Yahweh na bagamat matagal nang patay si Rekab, na tatay ni Yonadab, hindi nakalimutan daw ni Yonadab na sundin yung kautusan ng kanyang amang si Rekab ng lahat ng kanilang sangbahayan ay huwag titikim ng alak. Maaaring yun ay may dahilan siguro. Baka kapag nakatikim sila ng alak, madali silang malasing at kaya sila ay nagiging mga lasyenggo. Maaari siguro. Pero hindi natin alam ang kwento. Ang alam lang natin kwento, ipinagbawal ito ng kanilang ama. Ano po? Now, eto ang sabi ni Amang Yahweh, ngunit aking sinilita sa inyo na bumangon akong maaga at aking sinalita, pero hindi ninyo ako dininig. Now, ang kwento rito, para maunawaan natin kung bakit ganito yung tono ng pananalita, ito ay sermon ni Amang Yahweh sa mga Israelita. Bakit? Nasa verse 35 na tayo. Ang kwento rito magmula ng tinawag ni Amang Yahweh si Jeremiah para sabihin sa mga Israelita na sila ay dapat magbalik loob, talikuran ng kanilang masasamang gawa. Bakit? Dahil kung hindi nila ito gagawin, anong sinabi ni Amang Yahweh? Sila ay ipapasakop niya sa bayang Babylonia at sila ay gagawing bihag for 70 years. Yun ang sinasalita ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Jeremiah. Pero nasa verse 35 na tayo. At ganito ang tono ng salita ni Amang Yahweh. Bakit? Kung si Rekab napatay na, sinusunod pa rin ni Yonadab. Samantalang ako, sabi ni Amang Yahweh, araw-araw tuwing umaga bumabangon ako, sabi ni Amang Yahweh. At aking sinasalita, ang salita na gusto kong maunawaan ninyo at sundin, sabi ni Amang Yahweh. Pero sabi niya, pero ngunit hindi ninyo ako dininig. 15, akin din namang sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na bumabangon akong maaga, na kung mapapansin ninyo, ang inuutusan daw ni Amang Yahweh ay sino? Ang kanya mga propeta. Pero sino ang bumabangong maaga? Sinabi ba ni Amang Yahweh na yung propeta ay bumabangong maaga? Hindi.
Anong sinabi dito? Bumabangon akong maaga. Ito po ay personal pronoun. Si Amang Yahweh daw ay bumabangong maaga. At anong ginagawa niya? At aking sinusugo sila. Siya ang nagbibigay ng salita doon sa propeta. Kaya bumabangon si Amang Yahweh. Sasabihin po natin, paano bumabangon ng isang Elohim? Yun ang hindi natin maunawaan. Ano po? Ang ibig sabihin, pagbangon po ng isang lingkod at may ibinigay na salita si Amang Yahweh sa kanyang bibig na sasalitain, yun ang pagbangon ni Amang Yahweh. Ito binibigyan ko lang ng pangunawa sa ating maliit na pangunawa. Ano po? Ganun yung kwento. At aking sinasabi, magsihiwalay kayo ngayon bawat isa saan sa kanyang masasamang lakad. Pabutihin ninyo ang inyong mga gawain. Huwag kayong magsisunod sa mga imahe o mga ribultong Diyos na mga lingkod sa kanila at kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang. Yun ang binibigay. Araw-araw. Now, samantalang si Rekab, patay na. Nagsasalita ba si Rekab araw-araw kay Yonadab? Hindi. Pero mauunawaan natin yung katapatan ni Yonadab bilang isang anak. At ito'y ikinukumpara ni Amang Yahweh sa kanyang anak na tinawag niyang bayan, ang bayang Israel. At araw-araw, sabi ni Amang Yahweh, ako'y nagpapadala ng lingkod. Pero, anong sabi? Ngunit, sabi niya, hindi ninyo ikiniling ang inyong pakinig o dininig man ninyo ako. Hindi niyo ako dinilig, sabi niya. Then, ibababa kong pagbasa, verse 19 o verse 18. At sinabi ni Yirmiyahu o Yirmiya sa sangbahayan ni Rekabita, yung mga naging anak ni Rekabita. Tandaan niyo, si Rekabita yung magulang. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, ang ama ng Israel. Kayong sangbahayan ni Rekabita, sabi niya, sapagkat inyong kinalima ang utos ni Yonadab na inyong magulang, at inyong iningatan ang lahat niyang palatuntunan at inyong ginawa ang ayon sa lahat na kanyang iniutos sa inyo, ito yung pagpapala. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo ng ama ng Israel. Si Yonadab na anak ni Rekab ay hindi kukulangin ng lalaki na tatayo sa harap ko magpakailanman. Wow! Alam niyo yung ibinigay na pagpapala ng Amang Yahweh? Wala daw mawawalang lalaki sa sangbahayan ni Rekabita dahil sa nakita ni Amang Yahweh na pagtalima ng kanyang mga anak sa kanya. Sa salit-saling lahi ng kanyang lahi, hindi nila kinalimutan yung sinabi ng kanilang lolong Rekabita dahil si Yonadab na dito ay magulang na. Nagkaanak na si Rekabita, nagkaanak na si Yonadab, nagkaapo sa tuhod. Pero hindi nila kinalimutan kahit kailan ang bilin ng kanilang ama. Ito ang isang patunay ng paggalang sa iyong ama at sa iyong ina. Kaya anong pagpapala ng Amang Yahweh? Habang kayo'y may lahi at kayo'y hindi mawawalang lahi. Yun ang pangako na sabi niya, hahaba o lalawig ang inyong buhay at hindi lang lalawig. Dahil kung si Amang Yahweh ang nagpalawig ng ating buhay, may kasamang walang pagkukulang. Yun ang pangako. Kaya kung hindi pa natin natatalastas yung kautusan na may pangako, yung ikalimang utos, baka siguro po ngayon ay mauunawaan natin na ganito pala kahalaga ang panglimang utos at ganito pala kahalaga yung pagsunod dahil kaakibat po nito ay ang pangako ng Ama na ang ating lahi ay hindi mawawala sa harapan ng Ama at kahit kailan hindi magkukulang sa kanyang harapan. Yun po yung pangako. Kaya mga kapatid ko, kung hindi pa po natin naunawaan, sana ngayon ay maunawaan natin yung kwento. Ano po?
Kaya sabi niya dito sa Proverbio, ayan, dagdagan natin. Proverbio chapter 1. Kawikaan chapter 1, ito yung dagdag ni Haring Solomon na siyang nabuhay na sinasabi natin pinakamatalinong nabuhay mula sa kanyang amang si David. Kawikaan chapter 1, verse 8 and 9. Kaya sabi niya dito, kayong mga anak, makinig kayo kung gusto niyo ng pagpapala. Sabi niya, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Now, sa ating pong mga magulang, alam po natin na kung titignan po natin ang kwento, ang pamilya po ang pinaka-importanteng grupo ng lipunan. Dahil sa pamilya, unang hinuhubog ang tao. Tayong mga magulang, ang unang guro ng ating mga anak. Maalala ko, saan ko ba ito nabasa? Sa message yata ng mga Taboga clan, doon sa kanilang nanay na si Nanay Gloria. Nabasa ko yata doon na ang kanilang ina ay ang kanilang unang guro. Totoo po yun. Yung kanilang mga magulang, yung ating mga magulang, yung ating unang guro, sila ang magbibigay sa atin ng pangunang values. At kung ang mga magulang po natin ay walang takot kay Amang Yahweh, anong value ang ibibigay sa atin, o values should I say, ng ating mga magulang? Kaya nga nasusulat na tayong mga magulang, ang ating obligasyon una ay kay Amang Yahweh, and then pangalawa, sa ating mga anak kung tayo magulang. Kaya sabi niya, anak ko, ikaw na anak, huwag mong kalimutan ang turo ng iyong ama. At huwag mo naman, sabi niya, pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Sapagkat sila, meaning yung kautusan ng ama, at yung turo ng ina, ay magiging kwintas na itatali mong biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong liig. Meaning, huwag mong kalilimutan, anak, yung sinasabing kabutihang may dudulot sa iyo ng turo ng iyong ama at yung kautusan ng iyong ina. Kaya kung mapapansin po ninyo, napaka laki ng responsibilidad natin na mga magulang. At ano ang pwede nating ituro sa ating mga anak kung tayong mga magulang ay walang naririnig na aral mula sa rabay? Kaya nga may nasusulat na mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa rabay. Ibig sabihin yung mga magulang natin na nananampalataya at may pagpapalang mula sa rabay, ang dinggin natin, bakit? Dahil ang kanilang mga kautusan at mga salita at turo at aral, kanino galing? Galing sa ating rabay. Galing kay Amang Yahweh. Kaya kayong mga magulang, tandaan po ninyo ang inyong responsibilidad na nasusulat sa aklat ng Deuteronomio. Ituro daw natin ang kautusan at mga aral at salita ng Ama. Kailan? Kung tayo po ay gigising sa umaga. Kailan? Kung tayo po ay naglalakad sa tanghali at meron tayong pinuputan, meaning kapag tayo po ay nagiging busy sa ating mga trabaho, hindi pa rin natin kinalilimutan yung aral sa kanila. And then hanggang kailan? Hanggang kung tayo po ay hihiga na sa ating mga tahanan, ay iaral daw po natin sa ating mga anak ang aral. Kaya nga, kung minsan napakahirap sa isang magulang ang masyadong maging busy sa gawain sa sanlibutan dahil nakakalimutan niya yung kanyang obligasyon na aralan ang kanyang mga anak. Sana po, kung tayo man po'y nagkulang noon, sana naman kung may pagkakataon, i-redeem natin ang ating mga sarili. Meaning maski na malalaki na yung ating mga anak, huwag nating kalimutang bigyan sila ng kahit papaanong paunti-unting aral. Yung paggabay natin, hindi dapat mawala. Gaano man po katanda yung ating mga anak,
lalo na kung tayo na po ay may mga apo. Ano po? Kawikaan chapter 23 verse 22. Ito naman ang sinasabi dito. Marami tayong babasahin sa Kawikaan. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Ouch! So, alam niyo ang dahil, kung minsan tayong mga anak, feeling natin, nung lumaki na tayo, feeling natin, alam na natin lahat ng kwento. Na kapag nagsasalita na si inang, o nagsasalita na si amang, abay sinasabi natin, amang, inang, matanda na yung inyong mga saloobin, hindi na yan pwede ngayon sa ating panahon. Hindi na yan uso. Abay kapatid ko, maghunos dili ka. Baka ang uso na sinasabi mo ay sakop pa rin ng aral na ibibigay ng iyong inang. Baka aral pa rin ito at kasama doon sa turo na ibibigay sa iyo ng iyong amang. Ano po? Dahil hindi sila basta tumanda at nagkaroon ng kulay ang kanilang mga buhok kung hindi sila maraming naranasan sa buhay. May mga pagkakataon ng kanilang mga may bibigay na turo ay hindi ninyo mababasa sa mga aklat dahil ang kanilang naging karanasan ay baka sakali maranasan ninyo balang araw. At kung tayong mga anak ay matututo sa kanilang mga aral at turo, baka sakali mas magiging maayos ang ating buhay. Ano po? Dahil kung tayong mga magulang ay hindi natin tuturuan ng ating mga anak, lalo na yung ating obligasyon bilang unang guro. Kung yung ating mga anak ay walang kinatatakutan sa bahay, at tayo ay naging kaibigan nila sa pagpapalaki, wala silang boundary sa bahay, gagawin nila ang lahat nilang gusto, at kayong mga magulang, wala kayong sinasabing maling ginagawa ng mga anak nyo dahil sinasabi nyo, okay lang kasi lumalaki pa sila. Bata pa sila. Mga magulang, paglabas ng inyong mga anak sa inyong mga tahanan, sa tingin ninyo, may igagalang sila sa labas? Dahil sa aking pangunawa, kung ang isang anak ay hindi marunong gumalang sa kanyang magulang na kanyang unang dapat igalang bilang autoridad, hindi po sila gagalang sa labas. Tandaan po ninyo. Tandaan po ninyo ang sinasabi ng kasulatan. Ano po? At kayo namang mga anak, yung mga turo ng inyong mga magulang, wag niyong ipagwalang bahala, bagamat sinasabi niyo, sila'y mga matatanda na. Sabi niya, 23, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbibili. Sabi dito, 22, tama ba? 24, ang ama ng matwid ay magagalak na lubos. Ang ama ng matwid meaning, ang isang anak na natuto sa magulang ay magiging kagalakan ng kanyang ama. At siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Mga tutuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magagalak siyang nanganak sa iyo. Kaya sabi niya, anak ko. Verse 25. Tama, 25. Sabi niya, mga tutuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magagalak siyang nanganak sa iyo. Now, anong ibig niyang sabihin? Pag ikaw daw anak, na natuto sa iyong ama at sa iyong ina, at makikita ng iyong mga magulang ang iyong paglaki, na bagamat gaano man ang iyong naabot sa buhay, hindi mo nakakalimutan ang iyong mga magulang. Ando doon yung paggalang. Anong sabi niya? Matutuwa daw ang iyong ina na nanganak sa iyo. Maalala ko yung kwento ng aking auntie sa bandang Balawang Paniki. Nang nakapagtapos na daw yung kanyang anak na teacher, sabi daw ng kanyang ina, tinatawag siya sa kanyang pangalan. Sumagot daw yung teacher na anak niya, Madam ko nam inang, sabi daw ng kanyang anak, tawagin mo akong Madam, inang, sabi niya, dahil ako'y Madam. Napaiyak daw yung ina. Now, ganito po ba natin
tratratuhin yung ating mga magulang balang araw. Matapos nila tayong pagsumikapang pag-aralin kung mapag-aaral man tayo o maski na hindi tayo mapag-aral. Pag dumating yung punto na medyo nakaangat na tayo sa buhay at kung ikukumpara mas medyo may antas yung narating natin kaysa sa kanila. Ipagmamalaki ba natin ang ating sarili kaysa sa ating mga magulang? Abay kapatid ko, wag naman sana. Dahil nasusulat, hindi natatapos ang paggalang sa mga magulang hanggang sila po'y naririto sa lupa. At narinig natin yung kwento. Bagamat matagal nang patay si Recabita, hindi nakakalimutan ng kanyang mga anak at apo ang kanyang bilin. Iyon ang tunay na paggalang. Now, sino kaya sa atin ang may ganong klaseng paggalang sa magulang? Abay mga kapatid ko, kung gusto natin ng pangako ng mahabang buhay at may pagpapala, dinggin natin ang kwento. Ano po? Dinggin natin ang kwento. Kaya sabi niya dito sa Deuteronomio, ito, tandaan natin sa Deuteronomio. Ganito ang kwento ng mga magulang noon. Pag ang kanilang mga anak ay medyo matigas ang ulo. Dito sabi niya sa Deuteronomio chapter 21, di ba rin 21 verse 18. Sabi niya, eto makinig mga anak, mga magulang pakinggan din. 21 verse 18. Sabi niya, kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, anong gagawin? Ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng kanyang ina. At bagamat kanilang parusahan siya, ay ayaw makinig sa kanila. Pag mayroon daw ina, mayroon daw anak. At matigas ang ulo. Hindi marunong sumunod sa magulang. Hindi marunong sumunod sa ina o sa ina o sa ama sa ina. Bagamat ito'y sinasawata at sinasaway. Anong ginagawa nila? Verse 20. Sabi niya, kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ng aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay. Now, ito ba ay ayon sa kautusan ng ama kanina na igagalang ang ama at ina at may kasamang pangako? Taliwas po, ano po? Bagamat sinasaway na ng kanyang mga magulang, ayaw pa rin pahindi. Ginagawa pa rin at itinutuloy ang kanyang masamang gawa. Now, matatanggap ba ng anak na ito ang pangako? Hindi po, ano po? Dahil ang kautusan, instead na pangakong buhay na pagpapala, ito yung kautusan at mapapala ng isang anak. Verse 21. Anong gagawin doon sa isang anak na mapanghimagsik at pasaway? Babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Ganito mo tatanggalin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Ganito raw ang ginawa na kautusan niya mangyawi sa bayang Israel noon para walang lumabas na mga suwail na anak. Napakahirap po, ano po? Parang anong tawag dito? Parang very, very harsh. Anong tawag sa English? Napakalupit. Ano po? Pero kung tutuusin, may punto. Para walang lumaking pasaway at suwail na anak. Pero kung titignan natin ang kwento, ganito rin ang naging bunga ng bayang Israel sa harapan ng ating ama. Nang sila din ay naging suwail at naging mga pasaway. Kaya anong pangako sa kanila? Sila ba ay nakarating doon sa ipinangakong kapahingahan sa Kanaan ng panahon nila? Hindi po. Lahat po sila ay namatay din sa ilang. So kabaliktaran ang tinanggap ng bayang Israel nung panahon nila. Kaya ganito din ang payo sa atin. Dito sa ginawang paghihimagsik ng bayang Israel, itong sabi niya rito,
Deuteronomio chapter 8, verse 5. Ito ang sabi, na nang naging pasaway ang bayang Israel, itong ginawa ni Amang Yahweh sa kanila. Deuteronomio chapter 8, verse 5. Ito ang sabi niya rito. At iyong pagmuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ni Amang Yahweh mong ama. Bakit? Upang iyong tutuparin ang mga utos ni Amang Yahweh mong ama na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Yun ang dahilan. Kaya noong ang mga Israel ay naging pasaway, paulit-ulit na nagpadala si Amang Yahweh ng kanyang pagsaway. Para sana sila'y matakot. Para sila hindi malipol nung sila'y nasa ilang. Pero nangyari po ba yung inasahan ni Amang Yahweh sa kanila? Hindi po. Dahil habang sinasaway sila ni Amang Yahweh, patuloy naman silang nagpapasaway. Kaya nilipol lahat ni Amang Yahweh yung mga naging pasaway noon sa bayang Israel nung sila'y nasa ilang. Kaya ano ang kwento naman sa atin bilang mga magulang? Ito, Proverbio chapter 13, verse 24. Ito naman ang bilin sa atin mga magulang sa mga pasaway nating anak. Ito, Proverbio 13, verse 24. Baka may mga pasaway din tayo. 13:24. Sabi niya, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Kayong mga magulang na kaibigan ninyo ang inyong mga anak. Abay mga kapatid ko, hindi daw ninyo mahal ang inyong mga anak, kundi kayo daw ay napupuot sa inyong mga anak. Now, kung mapapansin ninyo, nagpapalit na ngayon kung paano ang pagdisiplina sa bata. Ano po? Napapalitan na. May mga nagsasabi na hindi dapat paluin ng anak. Hayaan lang natin sila habang sila'y lumalaki. Dahil pagtanda nila, malalaman din nila ang kwento ng kanilang buhay. Abay kapatid ko, kaya hindi nyo napapansin, pasama ng pasama ang sanlibutan. Bakit? Pati araw ng ama, binabaluktot na rin. Sabi dito, ang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang ama, ay sa kanyang anak. Abay mga kapatid ko, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang araw-araw. Hindi. Kailan? Paminsan-minsan. Hindi niya sinabing paluin mo ang anak mo araw-araw, hindi. Paminsan-minsan lang kapag siya nagkamali para maunawaan niya na ang kwento ng kanyang pagkakamali ay itinatama mo. Pero dahil kaibigan mo yung anak mo, natatakot ka sa anak mo. Abay kapatid ko, alam niyo po ba, na dito ko lang sa Amerika yata narinig, natakot yung magulang sa anak. Abay mga kapatid ko, hindi dapat mangyari sa atin. Ano po? Sabi ko sa mga anak namin, habang kayo ay nasa aming puder, kayo ay susunod sa kautusan na pinapairal dito sa ating tahanan. Ganun po yung kwento. At bagamat sila po ay nasa malayo na, obligasyon pa rin namin na sila ay bantayan at bigyan ng payo. At kung sila ay nagkakamali, sinachastise namin, pinapagalitan namin. Bakit? Yun ang aming role. Hindi natatapos ang kwento ng pagiging magulang. Tandaan nyo yan. Hindi natatapos ang kwento ng pagiging magulang. Maski na ayaw nilang digin ang ating mga salita, pagtiisan natin silang pagsabihan. At the end of the day, maaalala din nila yan. Ha? Maaalala din nila yan. Maalala ko yung kwento ng anak ni Pastor Isaac. Panay ang iyak niya nung mamatay na siya. Ang hinihingi lang niya 30 seconds para marinig niyang uli yung kanyang ama. 30 seconds ba? 30 minutes? 30 minutes. Kaya kayong mga anak, dinggin ninyo ang saway ng inyong mga magulang. Proverbio chapter 19 verse 18. Proverbio uli, 19:18. Ito pa yung dagdag.
parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa. O, sabi niya, pag ang anak mo'y nagkamali at naging pasaway, parusahan mo. Bakit? Dahil sa pagpaparusa mo, may pag-asa. Bakit? Dahil inilalayo mo ang iyong anak sa kapahamakan balang araw, dahil baka ito'y ulitin niya. Dahil kung hindi mo siya parurusahan, baka ang pangunawa niya sa kanyang murang kaisipan, ang ginagawa niya ay tama. Baka maalala niya na tamang ginagawa niya kapag hindi mo siya itinama. Pag hindi mo siya pinarusahan. Ulitin ko uli. Hindi ko sinasabi sa inyong mga magulang na parusahan ninyo, paluin ang inyong mga anak, araw-araw hindi. Paminsan-minsan lang. Yung aming anak na binata, minsan ko lang yan pinalo. Minsan ko lang yan napalo. Pero grabe ang pagkakapalo ko, talagang mauunawa niya. Hanggang ngayon, hindi niya makalimutan. Minsan ko lang siya pinalo. Ano po? More than once from me. Kaya, kung tayo po ay matututo, ano po? Maaalala ng ating mga anak kung bakit. Dahil ang aming anak mismo yung nagpatuto, kung hindi daw namin ginawa yung mga ginawa namin, baka nawala daw siya. At naging iba yung kanyang buhay. Magpapasalamat po yung mga anak natin balang araw. Bagamat sila po ay maaaring magdamdam sa ngayon sa kanilang murang isip. Pero at the end of the day, ipagpapasalamat po nila yung ating ginawang pagtatama sa kanila. Ano po? Huwag kayong matakot mga magulang na ituro sa inyong mga anak at paminsan-minsan makatikim sila ng chastisement. Ano po? Pero yung mga anak kong dalaga, hindi yan nakatikim ng palo. Ano po? Dahil puro mga chastisement, yung mga salita ko, ang mga pinarating ko sa kanila. Ano po? Tayo po ay maghunos dili din naman na bagamat sinasabi ng Biblia na parusahan ando doon yung discernment, yung pangunawa. Na yung parusa dito, yung parusa na mauunawaan nila. Ano po? O yung pagpapalo o yung chastisement ay mauunawaan nila. Ano po? Proverbio 22 verse 15. Ito pa dagdag. 22:15. Lalo na kayong mga malilit pa yung mga bata ninyo. Matuto kayo sa aral. 22:15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Hindi pa alam ng bata ang tama at mali. Hindi pa alam ng bata. Kaya anong sabi niya? Ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pagsaway. Ang kamangmangan daw ay malalayo sa bata kung may kasamang palo sa pagpapalaki. Yung pamalong pangsaway. Yung sasabihan mo siya kung bakit mo siya papaluin. Yung sasabihin mo siya kung bakit mali o i-grounded mo siya. Hindi kailangan paluin mo siya, i-grounded mo para maunawaan niya na mali kanyang ginawa. Anything na pansaway is pamalo ang ibig sabihin sa Biblia. Hindi lang yung pamalong physical ang sinasabi dito. Anything na mauunawaan ng bata na mali ang kanyang ginagawa is katulad sa pamalong pansaway. At dapat maunawaan niya. Kung meron siyang kagusto-gusto na gawin, i-grounded mo siya ng 1 linggo. Sigurado titinuyan. Bakit? Ang kanyang puso ay mangmang. Hindi pa niya alam ang kwento. Pero mauunawaan niya balang araw na kung hindi mo ginawa ang ganong pagsaway, naging mali ang kanyang pagpapalaki. May kasabihan nga tayo sa Pilipinas, ano po? Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Ano po? Kaya talasasin po natin. 23 verse 13. Ibababa ko daw dito sa 13. Ito pa sabi niya, huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Ayan, patuloy po tayo. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Bakit? Sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Totoo po yun. Na yung pagkamatay dito, hindi yung physical. Kundi yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy dahil hindi mauunawaan ng bata kung ano ang utos ng ama at kung anong galing at mapagtatanto niya kung ano yung nasa labas. Ito yung bigyan po natin ng pangunawa. Ano po? Hindi mamamatay yung bata.
Pero bibigyan mo siya ng buhay. Meaning, mauunawaan ng bata dahil ang salitang iyong ibibigay ay galing kay Amang Yahweh. Yun pong ibig sabihin ng ating binabasa. Ano po? Dahil ang ating binabasa ay galing sa Biblia. Hindi po galing sa ating sariling pangunawa. Kaya tandaan po natin. Sabi niya, ang iyong panghampas na pamalo ay hindi ikamamatay ng bata. Tama po. Ano po? And then 14, iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sion. Ayan, sinasabi ko sa inyo kanina. Ililigtas mo daw ang kanyang kaluluwa saan? Sa dagat-dagatang apoy. Yung Sheol dito is yung dagat-dagatang apoy. Kaya hindi physical ang sinasabing kamatayan ng bata rito. Kaya tayong mga anak, maalala ko, noong mga malilit pa yung mga anak namin, lalo na si Hendrix, nagtanong kanina yung aking kapatid na si Romano, nung sinundo namin si Cassie. Sabi niya, so nung panahon ni Hendrix, sabi niya, sinusundo mo siya tuwing Biyernes. Sabi ko, yes. Pinagtsatsagaan kong sunduin yung aming anak na binata nung panahon niya sa kolehiyo. Bakit? Dahil ayokong mabuyo ang aming anak sa gawang sanlibutan dahil hindi ko siya masusundo ng Biyernes ng hapon dahil hindi siya magsasamba ng Sabado. Pinagtsatsagaan ko talaga namin. Pinagtsatsagaan ko. Bagamat ang aking paglalakbay is 3 oras back and forth. Pero hindi po ako nagkulang ng pagsundo sa kanya. Bakit? Obligasyon ko ito sa aking anak. Pwede ko lang sabihin sa anak ko, diyan ka na anak, at makinig ka na lang ng online. O diyan ka na anak, di bali, para makapag-aral ka. Pero hindi Dahil kung ginawa ko po yun, baka ang aming anak na si Hendrix, kulibagtong dito, kulibagtong doon. Pasyal dito, pasyal doon pag araw ng Sabado. Bakit? Hindi niya naunawaan ang tunay na pangingilin ng araw ng pagsamba. Pero dahil pinilit ko, nasunduin siya, at sinabi ko na huwag siyang aalis, natuto po siya. Ganito po ang itinuro ng ating Ama sa akin para palakihin ang aming binata nung siya pinag-aaral sa Tulane University. Ganon din po sa atin, Pilitin po natin ang ating mga anak sa paggawa ng tama. Lalo na po kung may kinalaman sa araw ng pagsamba. Gaano man po kalayo ang inyong gagawin kung nag-aaral po sa kulihin mga anak ninyo, sunduin po ninyo ng Biyernes ng hapon. Pauwiin ninyo kung sila man po ay nagbo-boarding house kung saan-saan, pauwiin ninyo ng Biyernes ng hapon. Di baling magbayad kayo ng kanilang pamasahe at magdagdag. Dahil hihilingan ninyo naman sa Ama ang kanyang mga gagawin nilang mga allowance. 29:17. Awit uli. 29:17. Sabi na dito sa 29:17, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Again, hindi nagkulang ang Biblia, mga mahal na magulang, kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Walang dapat sa atin ng may anak na spoiled brat. Wala sana sa atin. Na nagagawa ang lahat ng gusto dahil pinabayaan natin. I pray, wala pa naman akong kilala. I pray, wala pa naman akong kilala. Dahil sabi niya, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Bakit? At the end of the day, kapatid ko, magiging problema mo ang anak mo. Matanda ka na at meron ka ng uban hanggang ngayon, inaalala mo pa rin yung anak mo. Bakit? Walang sisihin kundi ikaw. Walang sisihin kundi ikaw. Bakit? Baka nagkulang ka ng pagpapalaki. Nag-asawa yung mga anak mo, pero naturuan mo ba yung mga anak mo kung paano umasta bilang asawa? Yung mga anak mong babae, naturuan mo ba kung paano maging mabuting asawang babae? Yung anak mong lalaki na nag-asawa, naturuan mo ba kung paano maging tunay na ama ng pamilya? Abay kapatid, kung hindi mo naturuan, kasalanan mo. Kaya kung hindi mo naturuan at the end of the day, maski mag-asawa na lahat yan, problema mo pa rin. Bakit? Kasalanan mo. They don't know any better dahil hindi mo siya naturuan. Kaya mga kapatid ko, huwag mong sisihin yung anak mo sa naging buhay niya ngayon. Baka one way or the other, may kasalanan ka. Kung hindi sila marunong tumayo sa responsibilidad nila, abay, hindi mo sila naturuan. Kasalanan mo.
Kung hindi mo naturuan kung paano maging isang mabuting ina, kasalanan ng ina. Hindi niya tinuruan. Kung hindi naturuan na maging isang mabuting ama ng pamilya, abay kasalanan ng ama, hindi niya tinuruan. So makikita po natin na kung hindi natin naturuang mabuti ang ating mga anak hanggang sa pagtanda po natin na supposedly maayos na po yung ating buhay. Nagampanan na natin yung ating mga obligasyon sa kanila. Katulad ni Nanay Ligaya, katulad ni Nanay Nimpa, Nanay Gloria, Nanay Connie, Nanay Imbet. Maayos na sana tayo, bakit nagpapahinga na tayo? Pero iniuistog mo pa rin tayo at hindi pa rin tayo nakakapagtulog sa gabi. Bakit? Problema pa rin natin yung ating mga anak. Abay, sayang kapatid ko, yung pagkakataon na ginugol mo sa pagpapalaki sa kanila. Bakit? Nagkulang ka. Now, sisisihin mo ba ang sarili mo? Sasabihin mo ba, kasi naging busy ako sa paghahanap buhay. Kapatid ko, kasama yun sa obligasyon mo. Pero dapat tinimbang mo. Yung pagpapalaki mo sa kanila, yung paghahanap buhay mo at yung pagbibigay sa kanila ng aral, hindi ka dapat nagkulang. Nasasabihin nyo, mahirap maging magulang. Mahirap maging magulang, kaya sila sabi sa aklat, kung hindi mo kayang maging magulang, huwag kang mag-aasawa. Yun ang payo ni Saul. Yun ang sinabi ni Saul, kung hindi nyo ako magagaya, sabi ni Saul, huwag kayong kung hindi nyo magagaya, sabi huwag kayong mag-aasawa. Dahil hindi nyo kayang maging magulang. Bakit? Bay mga kapatid ko, hindi mo tinuruan ang iyong anak kung paano mamili ng mapapangasawa. Ayan, kasama yan sa responsibilidad ninyo. Ano ba nakalagay sa Biblia? Ayan, idadagdag ko lang Sabi sa Biblia, mapalad ang sino mang nakakahanap ng mapapangasawa. Good wife, sabi niya. Ano sabi niya? Whoever find a wife, find a good thing. Kung sino daw nakahanap ng mabuting asawa. Anong ibig niyang sabihin? Hindi niya sinabing babae, Dahil ang babae napakarami. Pero hindi lahat ng babae ay pwedeng maging mabuting asawa. At sino makapagsasabi nun? Yung ina. Dahil siya may karanasan sa buhay kung paano maging mabuting asawa. Pero kung hindi natin naturuan yung ating mga anak na babae kung paano maging mabuting asawang babae, paano ito malalaman ng ating mga anak na babae? At doon naman sa anak na lalaki, paano niya mauunawaan kung sino ang pipiliin niya para maging isang mabuting asawa? So kulang. Sino nagkulang? Tayo uli ng mga magulang. Hindi natin sila tinuruan. Now, sasabihin nyo, tinuruan natin sila, pero pasaway sila. Abay, kasalanan na nila. Yun ang sinasabi niya. Na kung tinuruan man natin sila at naging pasaway pa rin sila, at the end of the day, abay kapatid ko, masasabi mo sa iyong sarili, anak ko, tinuruan kita. At the end of the day, naging pasaway ka. Now, mangyayari sa kanila, yung kabaliktaran ng pangako, sa hindi nila pagtupad sa kautusan na sinabi sa kanila na igalang ang kanilang mga magulang, ang kanilang ama at ang kanilang ina, yung kabaliktaran ng pangako ang mapapasa kanila. Now, nasa kanila na yun. Pero dapat iniaral mo ito sa kanila. Bilang magulang, baka sakaling matakot sila. Pero kung hindi mo inaaral, abay kapatid kong magulang, kasalanan mo ulit. Bakit? Tandaan mo yung kwento, kapatid ko. Ikaw na magulang ay pinili ni Amang Yahweh para maging magulang ng iyong mga anak. Ang responsibilidad ay nasa iyong magulang. Nasa sa iyong magulang. Ano po? Kaya napakalaki ng ating obligasyon bilang magulang. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Jeremias chapter 5 verse 3, ito naman yung para sa mga anak na bagamat sa dinami-dami ng mga sinabi ng kanilang mga magulang, pasaway sila. Abay, wala silang katulad. Sa ibinigay na pagsaway din ni Amang Yahweh at the end of the day, natanggap nila ang parusa. Kaya kayong mga magulang at mga anak, makinig kayong kwento.
kayong mga magulang lalo na, ikwento nyo ito uli sa mga anak ninyo na may kaakibat na kaparusahan ang pagiging matigasin ng ulo. Jeremiah chapter 5 verse 3, ito yung kwento. Sabi niya dito, O Amang Yahweh, hindi baga tumitingin ang iyong mga mata sa katotohanan? Iyong hinampas sila. Sinong hinampas niya? Ang bayang Israel. Iyong hinampas sila, ngunit hindi sila nangagdamdam. Hindi nila pinansin yung pagsaway ni Amang Yahweh. Parang ganito rin yung mga anak natin, ano? Ha? Iyong pinugnaw sila, ngunit sila nagsitangging tumanggap ng saway. Parang wala silang nakikita. Ganoon naging simento ang kanilang puso. Naging bakal na bato ang kanilang puso. Kanilang pinapagmatigas ang kanilang muka ng higit kaysa malaking bato. Sila yung nagsitangging manumbalik. Kaya anong nangyari sa bayang Israel? Sila po'y ipinasakop ni Amang Yahweh for 70 years. Now, walang natitirang 70 years ang ating mga anak. Pero imagine niyo yung natitira nilang buhay dahil sa pagkakamali nila sa pagpili ng kanilang mga desisyon sa buhay. Lalo na po sa pagpili ng mapapangasawa. Abay mga kapatid ko, mga magulang, ipaunawan niyo sa inyong mga anak. Hindi parang kaning isusubo ang pag-aasawa. Kaya bago ninyo payagan ang inyong mga anak kung sila po'y lalagay sa tahimik, ipaulit-ulit po ninyo yung karakteristik, yung katangian ng isang mabuting asawa, yung katangian ng isang mabuting ama, para maunawaan nila na baka wala sa kanila yung kanilang sinasabing mapapangasawa. Ipaunawa po ninyo yung nakikita ninyong tama, yung alam ninyong tama dahil naranasan nyo na ito sa buhay. Huwag nang maulit pa yung pag-iiyak ninyo nung mga panahon na hindi nyo pa alam ang kwento. Huwag nyo ipamana sa inyong mga anak. Mga kapatid ko, maawa kayo sa inyong mga magiging apo. Ano po? Kaya kayong mga anak, makinig kayo sa kwento ni nanay. Makinig kayo sa kwento ng tatay. Ano po? Dahil ako, pag nagkukwento ko sa mga anak ko, natutuwa yung mga anak ko, sabi niya, Daddy, we heard that for 1 million times. Siya sabi ko, hindi ako magsasawa. It is true. Ano po? Kung pwedeng uulit-ulitin natin para hindi nila makalimutan, so be it. Ano po? So be it. Obligasyon natin yan, mga magulang. Obligasyon natin yan. Maalala ko yung kwento ng isang nagkwento, sabi ng bata, sana, sabi niya, pinilit kami ng tatay namin, pinilit kami ng nanay namin, na gawin namin ang tama. Now, imagine niyo isang bata magsasabi na sana'y pinilit daw sila ng kanyang mga magulang nung panahon niya. Ibig sabihin alam nila na maling kanilang ginagawa pero hindi sila pinilit ng kanilang mga magulang. Pinabayaan lang sila. Kaya natuto sila na huwag gawin yung mga dapat nilang gawin. Bakit? Ang kanilang pag-unawa, okay lang sa kanilang mga magulang. Pero ngayon na matanda na siya at naunawaan niya, sabi niya, sana pinilit kami ng aming mga magulang. You see that? Kaya kayo mga magulang, magbunos dili po kayo, ano po? Sagutin natin ang ating mga anak sa ating ama balang araw. Huwag natin silang ibigay sa sanlibutan. Turuan natin sila sa magandang asal. Higit sa lahat, turuan natin sila sa salita ni Amang Yahweh. Abay mga kapatid ko, hindi lang magtatapos ang pangangailangan ng ating mga anak sa pananalapi, sa suporta sa pananalapi. Mas kailangan nila ang suporta nating mga magulang saan? Sa espiritual na bagay mula sa ating ama. Nakalimutan natin ng kwento. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Pero ang problema nating mga magulang kung minsan, tinapay lang binibigyan natin sa ating mga anak. Aminin man natin o hindi, tumigil lang tayo sa tinapay. Dahil sa pangunawa natin, gusto na yun. Kinalimutan natin yung aral. Kaya at the end of the day, huwag natin sisisihin si Amang Yahweh na sabihin natin, ginawa ko, magagawa ko, kapatid ko, baka kulang yung ginawa mo. Baka kulang. Nagbigay ka lang ng tinapay sa anak mo. Nakalimutan mo yung utos sa Mateo 4:4 na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao.
Kaya kayong mga magulang, mag-usap kayo. Pag-usapan ninyong dalawa para magampanan ninyo ang inyong obligasyon bilang magulang, bilang provider, tagapagbigay ng kanilang mga kakailanganin. At the same time, sino naman sa inyo magpo-provide ng spiritual na pangangailangan ng inyong mga anak? Alam nyo, nung narito kami sa Amerika, kararating namin, nag-usap kami ng aking asawa. Sabi ko, huwag kang maghahanap buhay, darling, hanggat maliit pa yung mga anak natin. And then sabi ng asawa ko, maghanap ka ng ating kapilya na mapupuntahan dahil hindi pwedeng ganito lang tayo. At salamat sa Ama, nagkasundo kami mag-asawa na yung isa sa amin talagang maghahanap buhay, yung isa naman talagang maghahanap ng spiritual at mag-aalaga sa aming mga anak. Hindi kami nabuhay ng maalwan kung sa pagkaalwan ng buhay dyan na sabi ninyo. Hindi. Nung panahon namin, bihira kaming lumabas para kumain sa labas. Hindi namin maibili ang aming mga anak ng mga bagay na gusto namin bilhin. Pinagtiisan namin. Karamihan ng aming mga damit, puro galing sa garage sale o kaya mga ukay-ukay, kumbaga sa Pilipinas. Pero nabuhay kami na maayos. Yun ang ating ipinapangalandakan mula sa Ama. Ano po? At natutuwa ako dahil ipinagmamalaki ko yung pagpapalaki. Ulitin ko. Natutuwa ako dahil ipinagmamalaki ko ang pagpapalaki ni Amang Yahweh sa aming mga anak. Hindi ko inaamin, inaangkin ang pagpapalaki sa aming mga anak. Ginabayan ako ni Amang Yahweh kung titignan ko ang aming mga anak. Ano po? At salamat dahil kahit papaano, yung tatlo naming anak, marunong kumilala kay Amang Yahweh. It's more than enough for me. Maaring meron ako mga pagkukulang, inaamin ko. Pero ang mailapit ko sila sa Ama, foremost, iyon na yung aking nakakapagbagbag ng aking puso. Yung malapit sila kay Amang Yahweh. Ano po? Kaya sinasabi ko sa binata namin, kung may mga naging pagkakamali ako noon, sana mas mabuti pa siyang ama kaysa sa akin. Ano po? Kaya mga magulang, huwag kayong tumigil. Kung medyo pasawayan yung mga anak, simulan nyo ulit sa inyong mga apo. Pero huwag kayong tumigil ng pagbibigay kwento at gabay sa inyong mga anak. Now, kayo namang mga anak, ito naman ang inyong obligasyon sa inyong mga magulang. Ito, baka nakakalimutan nyo. Sabi niya dito sa Mateo, ito, nan natin ang kwento. Makinig naman kayong mga anak, lalong-lalo na sa inyong mga magulang na medyo nangangailangan ng inyong gabay. Babalik na rin naman natin ngayon yung mga magulang naman ngayon ang nangangailangan ng gabay at tulong sa mga anak. Ito ang sinasabi sa Mateo. Alam nyo, nung panahon ng rabay, nakita na niya yung tinatawag na kaipokrituhan ng mga anak. Bakit? Hindi na ito bago. Alam nyo, kung may mga anak na mga ayaw magbigay ng tulong sa mga magulang dahil sinasabi nilang ito'y para lang sa kanila, ito yung kwento. Mateo 15, verse 4. Ito. Mateo 15, verse 4. Sapagkat sinabi ng Ama, ito yung kautusan igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Kautusan ba ito? Yes! Narinig natin kanina. Ang mga pasaway sa mga magulang, pinapatay nung panahon nila. Dahil ang utos, igalang mo yung ama at yung ina. Tama? Now, yung paggalang ay kasama na dito yung pag-aruga nila, pagtanda. Yun ang nakalimutan natin sa salitang paggalang. Pag sinabing paggalang, mga anak, kasama na rito yung pag-aaruga. Balang araw, kung ang mga magulang po natin ay hindi na kayang maghanap buhay. Kasama ito sa paggalang. Mapalad yung mga anak ng kanilang mga magulang ay nakapag-ipon at merong mga tinatawag na pensyon. Hindi na sila obligasyon pa o hindi na nila problema pa yung ikabubuhay ng kanilang mga magulang. Pero sa mga walang-wala, abay kapatid ko, huwag mong sisihin ang ina mo o ang tatay mo dahil hindi nakapag-ipon ng para sa kanilang pagtanda. Maaaring wala ito sa panahon nila. Pero panahon mo ngayon para tulungan sila. Ang lagi mong tatandaan, pinili ka ni Amang Yahweh na maging anak din nila.
Hindi ka niya isinilang sa ibang mga magulang. Isinilang ka bilang mga anak ng magulang mo. So kasama yung responsibilidad mo. Kung kanina pinili ni Amang Yahweh ang mga magulang mo na maging anak ka, ganun din yung kwento. Pinili ka din, anak, na maging anak ng mga magulang mo. Hindi ka niya dinala sa iba. Sabi ko nga sa inyo nung panahon ko, sinasabi ko, bakit ako isinilang sa mga magulang ko na mahihirap, hindi tuloy ako makakain ng fried chicken. Yun ang sinasabi ko nung maliit ako. Pero ngayon nauunawaan ko, mas mapalad pala ako kaysa sa mga kaklase ko noon ng mga magulang ay nagluluto ng fried chicken. Kung ikukumpara ko. Bakit? Mas natuto pala ako sa buhay dahil ang mga magulang ko ay ang mga naging magulang ko. Ano po? Sabi dito sa kwento, verse 5. Datapwat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa ama. Ouch! Now, may marumang mga anak na ganito. Now, ang kwento rito, ito yung kwento, ano po? Sinasaway ng rabbi yung mga Israelita. Dahil sa kanilang panahon, alam nila yung batas na igagalang ang kanilang mga magulang. At alam din nila yung mga kautusan na ang paggalang ay kasama yung pag-aaruga doon sa magulang sa kanilang pagtanda. Pero ang idinadahilan ng mga Israelita, lalo na yung mga saserdote na nagbabantay sa kaban ng tipan, kayong mga nagbibigay, sabi niya, kayong nagbibigay ng kurban. Alam niyo kung ano yung kurban? Kapatid na Brando, maingay ka yata. Nanay Alicia, naka-open po yata kayo. Nanay Alicia, kapatid na Brando, naka-open po yata kayo, kaya maingay. Sabi niya dito, yung kwento, yaong mangyayaring pakinabang mo sa akin ay hain ko na sa ama. Yun daw ibibigay nilang tulong para sana sa kanilang mga magulang. Yun na yung naibigay nila doon bilang handog. Sa hain sa ama, ang sinasabi ng mga saserdote, wala kayong naging kasalanan. Wala kayong naging kasalanan, sabi ng mga saserdote. Kaya anong sabi ng ating Rabbi, verse 6, hindi ninyo iginagalang ang kanyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng ating ama at Elohim. Bakit? Dahil sa inyong salit-saling sabi. Kaya anong tawag sa kanila ng Amang Yahweh? Kayo'y mga mapagpaimbabaw. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid ko, huwag niyong ihahalin tulad at gagawing ang tulong sana sa inyong mga magulang. Ibinigay nyo ng ikapo o yung ibinigay nyo ng handog kay Amang Yahweh, kaya maski hindi nyo nabigyan ang inyong mga magulang. Abay kapatid ko, huwag na huwag mong gagawin. Huwag na huwag mong gagawin. Unahin mo yung mga magulang mo na nangangailangan bago mo ibigay yung para kay Amang Yahweh. Or, kung mayroon kang maibibigay na pareho, mas mabuti. Dahil ang kautusan ni Amang Yahweh ay igalang mo yung ama at ina, kasama yung kanilang pag-iingat sa kanila at pag-aalaga. Dahil kung ginawa mo yung pag-aalaga sa iyong mga magulang, tinupad mo na rin yung pagbibigay handog sa iyong mga magulang. Pero yung ginagawa mo, kung gagawin mo man, na magbibigay ka ng handog at sasabihin mo, ito yung para sa mga magulang ko, therefore hindi na ako magbibigay. Abay kapatid ko, hindi mo iginagalang yung mga magulang. Lumalabag ka sa kautusan. Lumalabag ka sa kautusan. Bakit? Obligasyon mo na anak na alagaan ng iyong mga magulang. Kapatid ko, uulitin ko sa iuli. Pinili ka ng ating ama na maging anak ng iyong magulang. Kaya sabi niya dito sa unang Timoteo,
Tandaan natin ito, tagpan ni Saulo. Unang Timoteo chapter 5. Chapter 5. Yeah, verse 4. Ito dagdag para maunawaan ninyong lalo ang sinasabi na pag-aalaga sa mga magulang. Chapter 5 verse 4. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao, yung mga babaeng bao daw, ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang. Bakit? Sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng ama. Ano daw ang gagawin ng mga anak at mga apo doon sa magulang nila na wala nang kayang ikabuhay sa kanyang sarili? Magsiganti, meaning gantihan daw ninyo ang ginawang pagpapalaki ng inyong mga magulang sa inyo nung kayo'y maliliit. Obligasyon mo to, kapatid, bilang isang anak. Obligasyon mo ito. Now, kung makikita na wala kang kakayahan bilang anak at pinagsusumikapan mo kahit papaano, ito ang aking pangarap. Ito'y ginagawa na natin. At I pray na magpatuloy tayo dahil may mga kapatiran tayo na may puso din. Yung mga magulang na hindi na kayang alagaan pa ng kanilang mga anak at walang kakayahan para alagaan sila, nagbibigay tayo ng tulong para sa kanila. Ito ay obligasyon ng ating asimblya, sinasabi ko. Obligasyon ng ating asimblya balang araw para maramdaman ng mga kapatiran na may pagmamahalan sa ating asimblya. Yung mga nangangailangan ay hindi natin hinahayaang mangailangan habang buhay. May pag-asa. Yun ang kanilang mga panalangin na kung sila'y mananalangin kay Amang Yahweh at umiiyak sila sa gabi at wala silang makain at sila'y naghihikahos, humihiling sila kay Amang Yahweh ng pagpapala. At mararamdaman nilang pagpapala kung tayo na mga nasa asimblya ng Ama ay nakakaramdam ng kanilang mga pangangailangan. Dito makikita ng ibang mga kapatiran na may pagmamahalan sa asimblya ng Rabay. Dito tayo nagkakaiba sa iba. Narinig natin ang patutuo ni kapatid na Brando kanina, yung kwento niya, na hindi niya maramdaman sa ibang pananampalataya yung pananampalatayang pagmamahal. Ito yung kwento ni kapatid na Hildore, 70 years old, pero hindi na niya nakita ang pagmamahalan doon sa asimblya na kanilang pinupuntahan. Nakita daw niya dito sa atin dahil ito yung asimblya ng Ama. Ito yung kwento natin, mga kapatid ko. Dahil ito yung pangarap ko para sa lahat. Yung maramdaman natin na may pagkukulang ang isang kapatid at tayo yung magpupuno. Dito natin mapapatunayan na nasa atin ang ating rabay. Ito yung dahilan kung bakit may asimbyang rabay dito sa lupa. Para maramdaman nila na mga kapatid na nangangailangan na may Elohim at may amang mapagbigay. Kaya tayo na may mga magulang na nangangailangan at mayroon tayong kakayahan na may mga kapatid ko, magbigay po tayo para maunawaan natin yung kwento ng salitang paggalang sa magulang at yung pangako na magiging mahaba ang ating buhay at walang pagkukulang kahit kailan. Tandaan niyo yung pangako. Tandaan niyo yung pangako. Kaya sa mga anak na natutulungan yung magulang, alam po ninyo, natutuwa yung mga magulang po natin. Hindi yan matatapos sa pagpapasalamat kay Amang Yahweh. Bakit? Yung mga buhay na hindi nila naranasan, nararanasan nila ngayon dahil sa ating kanilang mga anak. Hindi yan titigil sa pagpapasalamat. Tandaan nyo palagi, malapit si Amang Yahweh sa isang magulang dahil si Amang Yahweh din ay magulang din natin. Nararamdaman ni Amang Yahweh yung nararamdaman ng ating mga magulang. Kaya kung ang mga magulang natin ay umiiyak, abay kapatid ko, magunos dili ka. Huwag mong hintayin yung saway ni Amang Yahweh. Bakit? Malapit si Amang Yahweh sa mga magulang na hindi sinusunod ng kanilang mga anak. Sumpa ang ibibigay ni Amang Yahweh sa iyo, hindi pagpapala. Kapatid ko, maghunos dili ka. Maghunos dili ka. Ano po? Kaya sabi niya, verse 8, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya,
Kung ikaw daw na anak, hindi mo man lang mapuntahan ang iyong magulang, ni hindi mo madalaw, ni hindi mo mabigyan kung nangangailangan. Abay kapatid ko, marami ng kwento ang aking inang sa mga nakita niya sa kanyang buhay. At the end of the day, bumabalik sa pagiging wala yung mga anak na hindi marunong nag-alaga sa kanilang mga magulang. Yan ang aking inang. I-private message yung aking inang at magsasabi sa inyo kanyang mga nakita na sa buhay. Totoo po ito yung kwento. Sa mga anak na hindi man lang nag-aruga sa kanilang mga magulang, kapatid ko, at the end of the day, sisingilin sila ni Amang Yahweh. Bakit? Nasusulat. Sabi niya dito sa verse 8, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakagili sa sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sanbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa sa hindi na sumasampalataya. Kapatid ko, kung hindi pinagpapala ni Amang Yahweh yung hindi sumasampalataya, di lalo na hindi kanya pagpapalain. Bakit? Masigit ka pa daw sa hindi sumasampalataya. Abay kapatid ko, mamili ka. Kaya kung kayo po ay dadalaw sa inyong mga magulang, mga kapatid ko, dalawin po ninyo. At kung dumalaw kayo at may madaanan kayong pandesal o ano pang paborito ng magulang ninyo, hindi naman yun kamahalan siguro, abay, bumili po kayo para maalala man ng ninyo na may magulang kayo na naghihintay sa inyo. Alam ko, natutuwa. Matutuwa ang mga magulang ninyo kung maalala nyo sila. Tawagan po ninyo sila kung hindi pa ninyo sila tinatawagan. Alam po ninyo, naging usapan namin magkapatid ni Romano dahil kami magkatabi na at iisang school namin. Ang sabi namin dalawang magkapatid, tuwing umaga, tawagan natin si Inang para maalala niya na mayroon siyang mga anak dito na nananalangin para sa kanya. Yung itong pangako namin magkapatid. Kaya tuwing umaga po, kausap namin ang aming Inang, Lunes hanggang Biyernes. Bakit? Yun lamang yung aming magagawa dahil kami nasa malayo. Ang ibig kong sabihin, nagbibigay ako ng ehemplo sa inyo mga kapatid ko na kahit man lang sa isang araw, maalala niyo yung mga magulang. Kung medyo malapit sa inyo, puntahan ninyo. Ano po? Dahil hindi nyo alam kung kailan nila ipipikit ang kanilang mga mata. Huwag nyong hayaan na maranasan ninyo balang araw na kayo ay manghihinayang dahil kahit paano nagkulang kayo sa inyong mga magulang. Not to mention, ayaw nyo ba ng pangako? Ayaw nyo ba ng pangako? Bakit? May pasubali ang Biblia. Proverbio chapter 30 verse 11, mayroong warning ang Biblia. Proverbs 30 verse 11. Ito po yung warning ng Biblia. Huwag sanang mangyari sa ating panahon, o huwag sanang tayo yung sinasalita dito sa Biblia. Kawikaan 30 verse 11. Ito po sabi niya, may lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. Mayroon daw lahi, may panahon, may henerasyon na ang mga tao ay hindi gagalang sa kanyang ama, kundi sila ay magtutungayaw pa. Meaning, ano yung magtutungayaw? Yung ama mo, tutungayawin mo, magsasalita ka ng masama sa ama mo, at hindi mo pagpapalain ang iyong ina. Kay kapatid ko, napakasakit namang mangyari ito sa ating panahon, wag naman sana. At alam niyo po ba na kung anong ginagawa nating mga anak sa ating mga magulang, at nakikita ito ng ating mga anak o ng ating mga apo, itaga niyo sa bato, dahil nakita ko ito sa aking sarili. Nakita rin ng aking inang dahil marami siyang kwento din sa akin na ganyan. Uulitin ulit ng inyong mga anak ang ginawa ninyo sa inyong mga magulang. Bakit? Nasusulat. Kung ano ang itinanim, yun ang inyong aanihin. Kaya mga kapatid ko, maawa po kayo sa inyong sarili. Tandaan nyo palagi, gusto nyo ng mahabang buhay? Gusto nyo ng palaging meron at hindi nawawalan? Mahalin ninyo yung mga magulang. Igalang ninyo yung mga magulang. Suportahan ninyo yung mga magulang.
pakainin ninyo inyong mga magulang kung kinakailangan wala silang makain. Alagaan nyo sila sa kanilang pagtanda. Kung gusto nyo ng pangako mahabang buhay at may pagpapala. Yun ang pangako. Yung utos, igalang, ingatan, alagaan ang ating mga magulang. Yung pangako, mahabang buhay at walang pagkukulang. Kaya mga kapatid ko, I pray na yung relasyon natin sa ating mga magulang sa laman ay sana maging relasyon din natin ito kay Amang Yahweh. Dahil nasusulat dito sa aklat ng Hebrew, itong sinasabi sa aklat ng Hebrew, chapter 12, verse 1. Kung ano ang gagawin o kung anong ginagawa natin sa ating mga magulang at kung anong ginagawa nating mga magulang sa ating mga anak, ganito rin dapat ang maunawan nating relasyon ng Ama sa atin. Hebrew chapter 12 verse 9. Bukod dito, sabi ni Apostol Saulo, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. Nung tayo sinasaway ng ating mga magulang sa laman. At sila'y ating iginagalang. At dahil dito, iginalang daw natin ang ating mga magulang sa laman, which is true, sa mga mabubuting anak at mapagpalang mga anak. Kaya sabi niya dito, hindi baga lalong tayo ay pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Hindi kaya. Ganito rin dapat ang isipin natin. Kung tayo ay pinagpapala dahil sa pagsunod natin sa ating mga magulang sa laman, hindi ba mas pagpapalain tayo, sabi ni Apostol Saulo na sumula sa aklat ng Hebrew, kung ang dating gagawin ay ang paggalang din natin sa ating Amang Yahweh at Elohim na isang espiritu. Kaya verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Nung tayo daw ay sinaway ng ating mga magulang, itinama tayo. Narinig natin yung kwento na ang kanilang pagtatama ay para sa ating ikatututo. Hindi ba ganun din naman kaya sa atin? Ngunit siya ay sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Kaya sabi niya, lahat ng parusa o kabagabagan sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikinalulungkot. Diba? Tama? Gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipaghanay sa pamamagitan nito. Pero tayo daw ay hinahasa ng ating mga magulang, which is true. Kaya yung ating mga anak, pag alam nila na sila ating sinasaway para sa kanilang ikatututo, pag dumating yung panahon na sila naman ay maliko ng landas at sawayin sila ng ating Ama para sila magbalik loob sa kanyang harapan, ito'y mauunawaan nila. Bakit? Naranasan na nila ito sa atin bilang kanilang mga magulang. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento. Kaya sabi niya dito sa Efeso, huling talata na po natin mga kapatid, Efeso chapter 6. Efeso chapter 6, sabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa rabay. Now, anong ibig niyang sabihin nito? Yung mga magulang daw natin na tumatalima at nananampalataya sa rabay, yun ang mga igagalang natin. Bakit? Yung kanilang mga kautusan, yung kanilang mga turo, yung kanilang mga aral ay galing sa rabay. Ibig sabihin, kung yung mga magulang po natin, ulitin ko ulit, tabi-tabi po, ang kanilang mga aral at turo ay hindi galing sa rabay, hindi po masama na ito ay ating huwag sundin. Pero ito'y gawin natin ng may paggalang. Ano po? Ulitin ko. Pwede po nating huwag sundin ng may paggalang. Hindi ko sinasabing sundin natin yung kanilang ipinag-uutos na hindi ayon sa kalooban ng Ama. Kung sakasakali tayo na matanda na alam na natin ang kwento, sila'y nangangaral at nagngingilin ng araw ng pangilin paglinggo, tayo ay nananampalataya sa Sabado. Sabihin natin na nanay, tatay, ang talaga pong araw ng pagsamba ay Sabado, hindi po linggo. Dahil hindi natin nilalabag ang kanilang kautusan at mga turo sa atin dahil mali ang kanilang naging pangunawa. Pero kahit pa man ganon,
may kasama pa rin pagkamahinahon at kababaang loob ang ating pagtanggi sa kanilang hinihiling sa atin. Yun ang kwento. Ano po? Kaya sabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa rabay dahil magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa rabay sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. You see? Inulit-ulit dito sa Efeso na ang kautosang panglima ay ang unang utos na may pangako. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Long life na may pagpapala. And then, sabi niya dito sa verse 4, kayong mga ama, tabi-tabi mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Anong ibig sabihin niya? Kung sakasakali nagkamali ang inyong mga anak, huwag nyo naman silang ipamungkahi sa galit na sila pagsasalitain nyo ng mga masasamang mga salita. Gagawin nyo silang mga tanga, tatawagin nyo silang mga bobo, kung ano-ano pang mga salita na hindi nyo dapat sabihin. Huwag nyo ipamumungkahi sa galit ang inyong mga anak. Turuan nyo ng turuan ninyo sila ng may takot at saway mula sa aral ng rabay. Ano po? Huwag nyo silang pahihiyain sa harap ng tao kung sila nagkamali. Kayo dapat ay may pagpipitagan sa pagtuturo. Ano po? Hindi porke nagkamalin yung mga anak sasawatahin nyo at sasawayin maski nasaan kayong lugar. Huwag naman po. Igalang naman ninyong kanilang katauhan bilang tao, kung hindi bilang anak, bilang tao. Ano po? Huwag kayong magsasalita ng masama sa harapan ng maraming tao. Huwag naman po sana. Huwag nyong sasawatahin at pagsasabihan at sisigawan at kung ano-ano pang mga kwentong pagsasaway ang gagawin ninyo sa harapan ng maraming tao. Huwag naman po. Hintayin nyo na makauwi sa bahay nyo. Ano po? Yun po yung tamang pagtuturo. Dahil ayon sa turo ng rabay, ang malumanay na salita, ano po, ay nakapagtatanggal ng galit. Ano po? Kaya tandaan po ninyo. Huwag nyong, ang sabi niya, ipamumungkahi sa galit ang inyong mga anak dahil sa maling pagsasaway o maling pagtuturo. Ilagay nyo sa lugar. Ano po? And then, Colossus chapter 3 verse 20. Colossus 3 verse 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Bakit? Sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa rabay. Muli, mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Bakit? Upang huwag manghina ang loob nila. Again, tayong mga magulang sa ating kumukuha ng pag-asa at katatagan ang ating mga anak. Huwag po sana silang panghinaan ng loob at mabawasan yung pagtingin nila sa atin dahil sa ating mga maling pagkakamali. Ano po? And then, kung gusto po nyong marinig yung kwento ng may pagpapala, Proverbio chapter 3 verse 16. Ito yung huling talata natin. Proverbio, Kawikaan, chapter 3, verse 16. Ito yung kwento. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, at sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Sa kanan daw po nating kamay ay ang mahabang buhay, at ang kaliwang kamay ay ang kasaganaan at karangyaan. Ito po yung pangako. Yung buhay na mahabang galing kay Amang Yahweh at ang pagpapalang hindi matatapos galing pa rin kay Amang Yahweh. Ito po yung pangako, mga kapatid, sa pagsunod sa kautusan ng Ama na igagalang natin ang ating Ama at ang ating Ina. At ito yung ating sinasabing utos ng Ama na may pangako. And I pray, mga kapatid, natuto po tayo sa aral. Lalo na sa ating mga magulang na may mga anak ngayon. At sa mga anak na may mga magulang na kung minsan medyo may puti na yung mga buhok. Medyo matanda na. And I pray, magkampanan po natin ang ating tungkulin
Una sa ating Ama bilang ating Ama at Ilungin, at tayo bilang kanyang mga anak, para magtampanan din naman po natin ang ating tungkulin sa ating mga magulang sa laman, at tayo din naman bilang mga anak ng ating mga magulang. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Naway ang pagpapala po ng Rabay na pangunawa at kaalaman ay mapa sa atin. At sana, kung meron mong ba tayong mga pagkukulang at pagkakamali, maitama po natin sa ating mga susunod na mga salinlahi sa ating mga apo. Ano po? And I pray na tayo po ay may natutunan at pagpapalang pangunawa sa ating Rabay at sa ating Amang nasa langit. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At muli, ibinibigay ko po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po, magandang gabi at shalom po sa lahat. Hallelujah.